Sa ating studio, si Dr. Philip Arnold Tuanyo, Dean ng Ateneo School of Government. Isa sa ating mga partner ngayong eleksyon 2025. Din interesting yung magiging sitwasyon sa Davao City. Leading po ngayon at mukhang siya na talaga at overwhelming naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte, maging kanyang anak na si Baste na posibleng maging Vice Mayor. Pero nasa The Hague po ang Pangulo, so magiging acting mayor ba itong si Baste? Oo. Kung hindi... Gano'n na mangyayari. Hindi siya work from Hague. Oh, yeah. Sabi ng iba, di ba? WFH. Oo. Parang interesante nga yung resulta nga na yan. Alam natin nga, ang mukhang lumalabas nga na mukhang malakas pa rin ang Duterte Mahal siya ng brand Davaoenyo. Okay. sa Davao mismo. Opo. Ibahagi ko lang, no, nagkaroon kang, binabanggit ko nga yung naging pag-aaral nga namin sa iba't ibang mga pamantasan. Ateneo, no? Opo. At lumalabas nga na sa Davao, mukhang bagamat malaki pa rin ang suporta, no, ng pamilyang Duterte, meron rin kami nakikita na mula sa aming polling na meron rin hindi masyadong nagsasang-ayon na, mas lalo na sa mga urban areas. Kasi nakikita nga na mukhang nagiging issue nga yung mga paratang sa dating Pangulo, no, na ito nakarang administrasyon. So, tingnan pa natin, no, kung gaano ba ito, although mukhang nga sa electoral cycle na ito, pinakita nga na mukhang nanalo nga ang pamilya, pero tingnan natin kung tatagal nga ba itong suporta hanggang sa susunod na eleksyon. Okay. Din na pag-uusapan yung mga local elections, para sa inyo, ano ba yung pagkakaiba ng karera sa national positions at yung karera sa local positions? Dahil sa iba rin yung mga mensahe, iba yung mga diskarte, paano natin titignan yung resulta ng national and local at makikita yung bigger picture kung paano ba nagbabago yung habits o yung ginagawa ng ating electorate, mga botante? Magandang tanong yan, Atom. Yung nga, sorry kung babalikan ko yung mga naging pag-aaral namin patungkol sa demokrasya bago nga mag-eleksyon. Nakikita nga ng mga mamamayan na mas mahalaga nga mismo, nung tinanong namin kung satisfied ba sila o masaya ba sila sa demokrasya, sa pambansa o sa panlokal na level, mukhang mas masaya yata sila sa nakikitang pamamahala. Hindi naman sa yung satisfaction in terms of the specific leaders, pero mas masaya ang mga tao kung nakikita nila na ang demokrasya sa lokal na level ay gumagana, umaandar. No? So, kaya sinasabi nga natin, di ba, may kasabihan nga sa English, politics is local. Pero yun nga, sinasabi rin na sa pag-aaral namin na ang democracy is also local. Kaya makita dapat ng mga tao kung masaya nga sila sa demokrasya sa lokal na level. Kaya mahalaga talaga ay palakasin nga mismo nga yung partisipasyon ng mga tao o mamamayan sa lokal na level. Kaya interesante rin yung lumalabas rin na resulta, no, ng lokal na halalan. So nakikita nga natin, di ba, na kanina interview niyo yata si Mayor Vico. Alam natin na akala ng marami na mukhang malapit ang laban, pero nakita pala natin ang resulta ay medyo landslide pala. So mukhang satisfied, no, ang mga kung pwede natin i-translate yung finding na yun. Ang mga mamamayan, no, sa pamulakad sa lokal. Nagre-resonate yung kanyang message. Kaya yung pagiging positibo ng mga mamamayan sa demokrasya, sa political process, ay malaking sinasalamin nito yung pagiging masaya ng mga mamamayan sa lokal na halalan. Sabi niyo,